Enjoy your meal. Just call me if you need anything. Ginagawa mo. Ano? Maganda ka kasi. May problema ba? Walang hiya! May mas walang hiya pa. Anong nangyari, Gracie? Kuya Miguel, nag-serve lang ako ng pagkain, hinawakan niya ako. Batang ito. Anong tingin yan? Gusto mo? Bubugin ako? Huwag kang mag-alala. Galing ako sa bayan ng matatapang. Kapatid, wag na lang. Mapangganib ang mga taga-bayan ng matatapang. Oo, bata. Ang pinsan ko dati, nilabanan ng mga taga-matatapang. Maraming tadyang ang nabali. Nang malaman na taga-matatapang, walang nagdalawang isip na mag-report. Humingi ng paumanhin sa girlfriend ko. Wala nang problema. Paumanhin? Wala kang utak, no? Pinapansin ko, girlfriend mo ay papapakita ng respeto. Huwag mo abusuhin ang kabaitan. Kung magdemand ka pa sa akin, maniwala ka, gagawin ko siyang ngayon. Gracie, punta ka muna sa likod. Kuya Miguel, wag na lang. Sundin mo ko. Batang ito, umalis ka na. Huwag mong sirain ang plano ko. Kuya Miguel! Binugbog ako! Sugod! Patayin siya! Kuya Miguel! Ayos ka lang? Puta! Patayin niyo siya! Tigil. Seryoso ka? Ikaw ang nag-joke! Kuya Miguel, wag! Pumatay ako. Pumatay ako. Nakapalibot na kayo! Ilagay ang armas! Ako, hindi ko sinasadya. Bit bite. Kuya Miguel! Alice! Gracie, pasensya na. Ako. Kuya Miguel, ginawa mo para sa akin. Huwag kang mag-alala. Ilalabas kita dito. Miguel Cruz, sa pagpapahirap, hinatulan ng 5 taon at 6 na buwan. Zaro 336. Pumasok ka. Bata nito, dito kami, umiihi. Umalis ka! Dalhin dito! Tumayo! Ano ngayon? Hindi mo narinig? Ha? Di ka pa sumusuko. Kuya Dan! Puta ni na, lumalaban ka pa! Bata nito! Gusto mo mamatay? Patayin niyo siya! Suntukin siya! Suntukin siya! Hindi ako pwede mamatay dito. Kailangan kong lumabas. Naghihintay pa si Gracie. Ano to? Kung mabulo pa, ikukulong kayo! Batang ito, maswerte ka lang. Bagaman matapang ang batang ito, kung hindi marunong yumuko,
Mananatili man siya dito o lumabas man, siguradong mararanasan niya ang matinding hirap. Kuya Dan. Yung bagong dating, wala mo respeto. May lakas pa na loob na suntukin ka. Sabi ko, hampasin natin siya mamaya. Hindi sapat lang hampasin siya. Ngunit, kung masyadong malala sa piitan, mahihirapan tayo. Yung batang yan hindi basta-basta. Kung ngayong gabi siya ang unang manuntok, kahit patayin natin siya, pwede nating sabihing self-defense. May potensyal siya. Kung masisira lang siya, nakakapanghinayang. Danilo, huwag kang magalit. Ikaw ang nang-api. Kung ayaw mong mamatay, sumunod ka sa akin. Akala mo ba sa isang kutsara masosolusyonan mo ang problema? Wala akong choice. May choice ka. Hindi mo lang nakikita. Bakit mo ako tinulungan? Nakita ko ang potensyal mo. Kung gusto mong makalabas, sumunod ka sa akin. Lolo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Huwag mong atakihin sila. Bakit naman? Ang nangyari ngayon, nakita mo yan? Sige, lingon ka. Tingnan mong mabuti. Sa posisyon ko, nakikita ko ang buong sitwasyon sa selda. Akala mo tulog sila? Sa totoo lang, hintay ka lang atakihin. Nung kumain kanina, narinig ko na nag-uusap sila. Kung atakihin mo sila ngayong gabi, gagamitin nila ang dahilan ng pagtatanggol para patayin ka. Paano? Gusto mo pa ba atakihin sila? Simula nang pumasok ako, hindi ko sila ginulo. Pinipilit nila akong apiyin. Sa mga susunod na taon, kailangan ko lang pagtiisan silang lahat. Palaging ipinapakita ang iyong espada, lalong mapapalasa. Sa oras na gusto mong dugo na, sasabihin mo ang iyong espada ay hindi na matalim. Hindi ko naintindihan. Matutong magtiis. Sa tamang oras, ibigay ang matinding suntok para matalo ang tunay na kalaban. Hindi. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Bata, naniniwala ako sa iyo. Mula ngayon, ikaw, sumunod sa akin. Sige. Sumusunod ako. Putang ina, Kuya Dan. Nakita ko kagabi mismo. Handa na siyang manuntok. Biglang pinigilan siya ng matandang yun. Matandang to, walang kwenta. Pinapahamak lang ako, Alice. Usisain natin siya. Sa loob ng piitan. Ako ang bahala. Ay, Kuya Dan. Nandito kayo lahat. Kuya Dan, may kailangan po ba kayo? Matandang Manuel, huwag kang napapakyut. Isa lang ang tanong ko. Gusto mo bang labanan kami? Oh, Kuya Dan. Wala hindi alam na ikaw, Kuya Dan, ang pinuno dito sa piitan. Pinuno! Paano ko kayo lalabanan? Ako kasi, matanda na. Si Miguel na bata, ayaw kong saktan. Kinausap ko siya kagabi. Siya kasi handang humingi ng tawad. Ako? Oh, Miguel, bilisan. Humingi ng tawad kay Kuya Dan. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo kahapon. Humingi ng tawad! Humingi ng tawad! Pasensya na. Ganyan lang ang paghingi ng tawad mo. Gusto mo pa ba? Maliit lang. Magmano ka sa amin 3 beses. Tapos nang usapan. Hindi. Kayo. Kuya Dan. Sa tingin ko,
Huwag na natin gawin ng pagyukod. Matandang to! Walang karapatan ka magsalita! Kuya Dan, may 200k dito para kay Miguel na paghingiin ng tawad. May 200k talaga dito? Kung ayaw mo maniwala, pabigyan ka ng gwardiya ng resibo. Sige, ngunit kung malaman kong niloloko mo ako, kasama ka na naming papatayin. Sige, opo! Ingat Kuya Dan! Magpainga po! Ganito bang sinasabi mo para mabuhay dito? Pagyukon sa lahat? Hanggat nabubuhay, may pag-asa. Pagyukod para mas matibay kang bumangon. Haring Goyo nagtiis ng 20 taon. Hindi lang pagyukod, kundi pati dumi ni Haring Fernando nilasap niya. Sapat na, Matandang Manuel. Bata, alam kong ikaw ay nakulong dahil sa galit. Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Kung tama ang hula ko sa labas, may kasintahan ka na naghihintay. Hindi. Paano mo nalaman? Yumuko? Ano? Sinabi ko, yumuko ka. Ako? Bakit? Ang matigas ay madaling masira. Sa buhay mo, kung ang lakas lang ang alam mo, wala kang mapapala sa buhay. Matandang lolo, hindi lang basta-basta. Matandang Manuel, sino ka ba talaga? Yumuko, protektahan kita dito at masasigurado habang nandito ka, ang girlfriend mo sa labas, magiging ligtas din siya. Gracie, pasensya na. Kuya Miguel, para sa akin, huwag mag-alala. Hihintayin kita. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang unang beses na yumuko ka sa tao. Tandaan mo, matutong yumuko. Una mong hakbang sa pagbabago ng buhay. Mula ngayon, sunod ka lang sa akin. Sa loob ng maikling panahon, gagawin kitang respetado ng lahat. Respetado ng lahat. Gracie, wala si Migs. Babae ka lang nagtitinda. Umuwi ka na at magpahinga. Tito Kaloy, si Miguel ay nahuli dahil sa akin. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Tsaka, narinig ko magulo sa piitan. Gusto kong kumita ng marami para sa kanya. Mapalad si Migs na mayroong ikaw na kasintahan. Umuwi ka na at magpahinga. Opo. Salamat, Tito Kaloy. Boss! Dalawang sinagad! Okay. Kuya Mon, Kuya Jay, bakit kayo nandito? Hindi na papasok si Migs. Ikaw lang babae dito. Kami ang kuya mo. Siyempre mag-aalala kami. Lumabas kayo ngayon? Huwag kang mag-alala. Sa dalawang kuyang babae, ni-report na namin. Pero Kuya Mon, pagod ka sa pag-deliver. At Kuya Jay, pagod ka sa sales. Ganito kayong tumulong. Parang nahihiya ako. Si Migs may problema. Hindi makatulong sa malaki. Pero sa maliit, tulungan man lang. Salamat po. Okay na yan. Tutulungan ka namin. Mula ngayon, sa pinakamaikling panahon, gagawin kitang pinakamataas na tao dito. Palakasin ang binti! Matandang Manuel, ang training method mo, saan mo natutunan? Ang pagod na ako! Itaas ang braso! Mas mataas! Tsaka, paano magkakaroon ng ganito sa piitan? Ay huwag mo nang alamin kung saan galing. Sa loob ng ilang buwan, kumusta ka? Sa pakiramdam ko, mas malakas na ako ngayon. Maliban sa katawan, ano pa? Nalaman ko rin ang isang aral, ang matigas ay madaling masira. Minsan, kung kayang gamitan ng otak, huwag na mapaka-brutal. Tama, di ba? Magaling. Ang bilis mong umunlad, hindi ako nagkamali. Matandang Manuel. May tanong ako. Bakit ka nagpupursige na turuan ako? Ano ang tunay mong layunin? Ano ba ang layunin ko?
Parang hindi ka mukhang mayaman. Yung 200k na binigay mo kay Danilo, lahat na nayaman mo, di ba? Huwag kang mag-alala. Kapag lumabas ako, babayaran ko yan. Ano yan, matandang Manuel? May sasabihin ako, huwag kang magalit. Ano yan? Yung mga kasama ni Rico, lumabas na ng ospital. Kung tama ang hula ko, posibleng guluhin nila ang iyong nobya. Ano? Ano? O so may problema, agad kang kinakabahan. Ang natutunan mo nitong buwan, wala lang ba sa'yo? Pasensya na. Napanik ako. Ang iyong nobya ay ligtas. Ngunit, sa tingin ko, panahon na para bigyan ka ng pagsubok. Pagsubok? Ano ibig sabihin? Pinapalabas na kita. Mga hapon na yun, makakalabas ka na. Totoo ba? Hindi. Kaya mong gawin yan, anong posisyon mo? Kapag natapos mo ang gawain sa bayan na matatapang, sasabihin ko na sa iyo kung sino ako. Ang ibig sabihin ni Tatay Manuel, kung hindi ko maayos ang problema kay Rico at mga kasama niya, hindi ko karapat-dapat malaman kung sino siya. Wala lang din. Para na rin itong pagsubok sa akin. May ATM card dito, para sa gastos mo. Wag na lang. Ikaw na lang magtago. May pera pa ako sa labas. Kunin mo na lang. Ni 333 Nix, pwede ka na lumabas. Yung batang yun, hindi ba 5 taon ang sentensya niya? Bakit biglang nakalabas? Nagawa talaga ni Matandang Manuel. Matandang Manuel, aalis na ako. Umalis ka na. Matandang Manuel, abangan mo na lang. Mapapagandaan ko ang bayan ng matatapang. Kayo mga ito, magpakabait kayo. Hey, sabihin niyo sa Chief Warden, may kailangan ako sa kanya. Opo, pupuntaan ko na po. Chief Warden, dinala na po. Okay, wala ka nang gagawin. Pwede ka na. Opo. Tatay Manuel, nandito na po kayo. Tatay Manuel, may kailangan po ba kayo? Si Tatay Manuel, ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Last time, with just one word, they released the prisoner. No paperwork needed. Ang galing niya. Matagal na akong Chief Warden. Ngayon lang ako nakakita. Ngayon lang din. Huwag siyang lapitan. Bakit? May kailangan ako para makita ka? Tatay Manuel, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Matagal na kayong nandito? Sa aking piitan. Bigla kayong dumalaw. Hindi po ako natatakot, kundi kinilabutan. Sapat na. Wala nang paligoy-ligoy. May kailangan ako sa iyo. Tatay Manuel, lalabas na po ba kayo? Sino nagsabi na lalabas ako? Sino nagsabi na lalabas ako? Ha? Dito sa piitan, masarap ang pagkain. Comfortable ako dito. Walang balak lumabas. Taong tulad ninyo na nasa piitan ko ay hindi nararapat. Walang halaga. Saka, sa ngayon, nagsasawa na ako sa gulo-gulo. Gusto ko lang ng katahimikan. Tatay Manuel, si Miguel po ba ang tinutukoy ninyo? Tatay Manuel, napansin ko lang na malapit kayo sa isa't isa. Tayong mismo ang kumilos. Para mauna siyang lumabas. Kaya. Chief Warden Honorio, hindi mo ba alam na ang bibig ay nadadala ng kapahamakan? Tatay Manuel, bakit po kayo pumunta dito? May ipagawa po ba kayo? Sapat na. Wala kang kailangang gawin yan. Kung gusto kitang saktan, patay ka na ngayon. Opo. Tama po kayo, Tatay Manuel. Pumunta ako dito para kunin ang aking telepono. Tatay Manuel, biro lang po. Ang telepono po ay sa inyo. Binabalik lang po namin sa tamang may-ari. Alam ko namang hindi dapat kunin. Ngunit sinabi nyo, bilang bilanggo, lahat ay pantay. Teleponin niyo po ito. Pinangalagaan ko po. Nang mabuti.
Sige. Wala lang ko ibang kailangan. Tatay Manuel, ingat po. Labas na si Manuel. Opo, sinusunod kang utos nyo. Nilagyan ko ng bag ang kanyang telepono. Wow! Ang galing mo, Tatay Manuel. Kayang-kaya mo pa rin pasukin ang telepono? Bakit ka tumatawa? May mga tao na palaging iniisip na matalino sila, pero hindi nila alam na sila na pala ang piyesa na lang sa laro. Ang mga sinasabi ni Tatay Manuel parang lumalalim na. Abangan nyo. Ang show, nagsisimula pa lang. Sa wakas, nakalabas na. Hindi pwede dito. Kailangan kong ayusin ang sarili. Di ko alam kung magkano binigay ni matandang Manuel. Siguro may 1,000 man lang. Gwardiya, ano ba ang problema ng bangko ninyo? Bakit kahit sino ay tinatanggap? Tama. Parang hindi siya mapagkakatiwalaan. Baka galing lang siya sa piitan. Ingatan ninyo siya. Ang pinakamatulis na espada ay ang hindi nakikita. Magandang araw. Kuhin ko lang ang 1,000 ko. 1,000 lang? Pinapabayaan mo lang ang oras na empleyado? Totoo nga. Ang pananamit niya, baka wala siyang 1,000 sa ATM niya. Pasensya na, hindi ma-withdraw. Paumanhin po. Hindi po pwede. Ano ibig mong sabihin? Ginong Cruz, kung kukunin mo lang ang 1,000, pumunta ka na lang sa ATM sa labas para makakuha. Hindi ba pwede dito? Pwede naman. Ngunit, kukunin mo lang 1,000. Lahat naghihintay dito. Hindi naman pwedeng dahil lang sa 1,000 mo. Maantala ang lahat. Tama. Pwede ba huwag kang mag-block ng pila? Kriminal ka! Bilisan mo! Naghihintay din ako! Minsan, may makilala kang taong mapilit. Ang pagtawanan sila ay hindi nakakatulong. Naisip ko, kung alam mong gamitin ang diskarte, pilitin ng iba na pilitin siya. Baka may magandang resulta. Kung hindi mo ako bibigyan, hindi ako alis dito. Ikaw talaga! Bakit ang kapal ng mukha mo? Kayo rin sa bangko. Kukunin lang niya pera. Bilisan nyo, bigyan nyo na siya. Tama. Huwag akong antalahin. May lakad pa ako. Bigay mo ang card. Tanggapin mo. Ikaw! Huwag gawing malaking issue. Bilisan mo na. Subukan natin kung gaano karaming pera ang nasa card mo. Ano? Ano? Ano to? Baka naman yung ex-convict na to walang pera sa card. Totoo yan. Pwede bang bilisan mo? Liza, ano to? Ate Grace, hindi ako natakamali. May 1 bilyon siya sa card. 1 bilyon? Ano to? 1 bilyon. Dapat noon pa akong nakaisip. Matandang Manuel, mabilis niya akong nailabas. Ang kanyang background hindi basta-basta. Para lang sa bilyong to, baka kailangan ko nang maglingkod kay matandang Manuel. Pasensya na po, sir. Ginong Cruz, sir, pasensya na po. Si Naiza ay bagong tao. Walang alam. Sir, magkano po kunin niyo? Ako ang manager. Ako na po ang mag-aasikaso. Sir, Hindi mo maintindihan? 1,000 pesos. Ako na po ang mag-aasikaso. Ang binata hindi ordinaryo. May 1 bilyon sa card niya. Totoo. Yung teller na yan. Napasubo siya. Sir. Okay na to. Oras na para sorpresahin si Gracie. Jay, sa tingin mo, pag lumabas si Mix at makita na tinutulungan natin siya, di ba niya tatawagin na tatay tayo? Magkasama tayong lumaki. Walang hinihinjing kapalit. Subalit kung talagang lumuhod siya at tawagin tayong tatay, tanggapin din natin. Kuya Mon, Kuya Jay, si Miguel, marami pang taon bago lumabas. Gracie, pinapahirapan ka sa pinakamagandang edad. May ganitong problema,
O Gracie, pag lumabas si Migs, kakausapin ko siya ng maayos. Kung gagawa siya ng masama sa'yo, sabihin mo lang, hindi namin siya titigilan. Sirain nyo! Ginagawa nyo! Kuya Jay, siya yung sinaktan ni Miguel na hooligan. Wala karangalan kayo! Ito kabuhayan namin! Wala akong pakialam sa kabuhayan nyo! Sirain nyo! Walang kwenta kayong dalawa. Huwag kang lumapit! Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, si Gracie ay nagtiis sa tabi ko. Hindi ko pa siya nabigyan ng bulaklak. Hindi mo akalain, di ba? Mabilis na nga akong nakalabas. Huwag kang lumapit! Ang tapang mo nga, gusto ko isakay siya sa sasakyan. Oh? Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo si Gracie! Pakinggan nyo, ako si Rico. Tag matatapang. Galit kayo? Hanapin nyo ako sa matatapang. Alis. Migs, kami ang mga kuya. Walang kwenta. Di namin naprotektahan si Gracie. Kami ang mga kuya. Walang kwenta. Bakit parang kilala ko yung nasa loob? Kuya Mon, anong nangyari? Kuya Jay, ano nangyari? Migs, Gracie, kinuha ni Rico ang babaeng yan. Iligtas siya. Kuya, tingnan mo sa likod. May lalaki sa likod ng sasakyan. Sinusundan tayo. Miguel? Kuya Miguel! Kuya Miguel! Bakit mabilis siyang nakalabas? Eddie? Tara, pabilisin. Habulin natin siya. Gusto kong iparamdam sa kanya ang paghihirap. Miguel, hintayin mong tapusin ko ang babae mo bago kita bayaran. Bilis! 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 Kuya Miguel! Dahan-dahan. Are? Bitawan mo ako! Kuya Miguel! Kuya. Ang sipag ng batang to. Sumunod na sa atin ng ilang kilometro. Okay? Enough! Stop teasing him. Speed up. Let's go home. Kuya Miguel! Putang ina. Kung makarating sila sa bayan ng matatapang, ako lang mag-isa. Hindi ko kayang iligtas si Gracie. Anong gagawin ko? Tatay Manuel, kinuha ni Rico si Grace sa bayan ng matatapang. Si Miguel ngayon ay walang magawa. Kailangan ba nating tulungan? Huwag magmadali. Bayan ng matatapang ay isang lugar na puno ng gulo. Miguel, sa sitwasyong ito, ano ang iyong gagawin? Kuya? Yung babae na Grace, maganda siya. Tingnan mo, pagtapos mo na, pwede ba kami? Walang problema. Kapag tapos na ako, kayong lahat may share din. Ang galing mo, Kuya Rico! Ang lakas mo, Kuya Rico! Miguel, pinagmatigas mo ako dati. Ngayon, ang babaeng yo ay akin na. Sige na, madaling araw na. May gagawin pa ako. Magpatuloy kayo. Alam ko, may pag-asa ka pa na ililigtas ka ng walang kwenta. Wala akong takot. Alam mo ba, dito sa matatapang, kahit ang pulis di makapasok, ngunit payo ko sa'yo, sumunod ka nga lang. Para di masaktan. Tama ba? Bitawan mo ako! Bitawan mo! Tulong! Kuya! Oh, may problema! May gulo! Ano yan? Kung hindi mo sabihin ang buo katotohanan, patay ka.
Hindi po, kuya! Pinakit po kayo ni Kapitan! Ano? Gabi na, pinatawag ako ni Kapitan? Walang mali? Wala po. Parang galit si Kapitan. Sabi niya, Kung hindi ka dumating, sasaktan ka niya. Tingnan natin. Sumama ka sa akin. Tito Samuel, bakit ka nagmamadali magpatawag ng gabi-gabi? Tito Samuel, bakit mo ako sinampal? Walang utak ka. Tatanungin kita, ano ang ginawa mo na yon? Wala akong ginawa. May lakas ka bang magsinungaling? Sasabihin ko na. Alam mo naman yan, may binugbog ako dati, hindi pa gumagaling. Ngayon ko lang, bitawan niyo ako! Ang ibig mo sabihin, hinuli mo yung babae sa tindahan at dinala dito? Oo, Tito, siya lang, isang tindera lang. Takot tayo sa kanya? Walang iya ka! Tito Samuel, nilinaw ko na sa'yo. Bakit binugbog mo pa ako? Tingnan mo, ang sinasabi mong walang kapangyarihan at maliit na tindera lang. Nandito na sila. May daan-daang sasakyan. Sa pagkakabilang, may libu-libong tao. Binabagabag na nila ang buong bayan. Walang makalabas, walang makapasok. Isang tindera lang. Ang sinasabi mo. Ano nangyari to? Tito Samuel, alam mo naman ako, hindi ako nagsisinungaling. Sapat na. Ngayon, hindi na usapin ang pagsisinungaling. Nandito na sila sa labas ng bayan. Rico, last warning ko na to. Huwag mong guluguluhin ang bayan. Hindi kami takot sa gulo. Ngunit ayaw naming makagulo. Ngayon mismo, bitawan mo yung babae agad-agad. Ngunit! Pupunta na ako! Alis na! Halika, bantayan mo si Rico. Huwag mong hayaang magulo pa siya. Ha? Migs, kung talagang hindi, tara, pasok na lang tayo. Hindi pwede. Ang mga taga-matatapang, karamihan ay padanos-danos. Lang ang kapitan ang may utak. Kung tayo pumasok, mag-aalangan pa sila. Kung pumasok tayo, at malaman nila na hindi tayo galing sa underworld, malalago tayo. Migs, ang galing mo! Kung hindi ikaw, hindi ko akalain na balang araw makakaharang ako sa matatapang. Isang kwento ito na ikukwento ko habang buhay. Baba tayo. Ang mga taga-matatapang. Baka naman may nahulaan na sila. Boss Miguel, lumabas na. Nakita ko may lalaki na may kasamang babae. Siguro yan ang girlfriend mo. Gracie? Gracie? Gracie, ayos ka lang? Kuya Miguel! Totoo nga. Batang bayani. Batang ito, saan ka galing? Tito, sa Timog. Sino pa sa tingin mo ang makakapagtawag ng maraming tao? Baka siya. Batang ito, hindi basta-basta. Huwag natin siyang galitin. Hindi rin naman siya may-ari ng karinderya. Paano niyo napatawag ng maraming tao? Shut up. Umalis na. Huwag gulo. Kuya Miguel! Kuya Miguel! Gracie! Nasaktan ka ba? Wala akong problema. Buti naman. Lang, malapit na akong
Sorry na. Wala na. Huwag matakot. Lumaya na ako. Mula ngayon, walang makakahawak sa'yo. Sorry na. Kuya Miguel, paano mo nalaman na nandito ako at dinala mo pa ang daming tao? Bago ko nabas lang ako, pumunta ako sa karinderya. Nakita ko si Kuya Mon at Kuya Jay. Nalaman ko na kinuha ka nila. Agad akong pumunta dito. Nag-aalala ko. Umuwi muna tayo, magpahinga ka. Sa bagay si Rico, hindi ko siya papatawarin. Umalis na tayo. Gracie, matagal na nating di nagkita. Ramon, bakit ka dito? Bakit? Matagal na tayong di nagkita, di mo na ako kilala. Alam ko, pagkatapos ng high school, di ba nag-drive ka ng taxi? Ano ba talagang nangyayari? Naabutan ka pa sa labas ng bayan ng matatapang, may daan-daang sasakyan. Salamat kay Migs. Binigyan niya kami ng madaling pera. Ano ibig mong sabihin? Binigyan kami ni Migs ng trabaho. Sinusunod namin siya. Kaya kami nandito para suportahan ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Ako ang tumawag kay Ramon. Buti na lang ngayong gabi, tumulong siya at ang mga kaibigan niya. Kuya Miguel, sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyari? Ang utak ko, di na gumagana. Huwag mag-alala. Sasabihin ko sa'yo. Umalis na, Ramon? May paraan madiisip ako para iligtas si Gracie. Ramon, may naisip ako. Uy, Ramon. Migs ang swerte! Bakit ka dito? Huwag mo na magkwento. Ramon, may emergency ako. Kailangan tulong mo. Sige, sabihin mo, ano ba? Kinuha si Gracie ng matatapang ka ba? Mo ba yung admin ng ride-hailing group? Pwede mo ba akong tulungan? Magpatawag ng tao? Totoo ba yan? May 500 tao sa grup ko. Huwag pansinin ng oras. Madaling-madaling. Magpatawag ng 100 sasakyan. Perfect. Ganyan lang ilang tao mo, ilang sasakyan. Patawag lahat. Kailangan ko na. At saka, agad mong bilang ang natatapang. Huwag kayong bungaba, manatili lang sa loob. Matapos ang lahat, bibigyan ko kayo ng 500. Okay ba? Migs, ako na bahala siguradong gagawin kong lahat. Magpatawag ako ng 100 sasakyan. Mapagkakatiwalaan, pare. Sumakay na. Kaya. Pero kaya. Yung mga sasakyan, pang rideshare lahat? Oo nga. Sa totoo lang, salamat kay Migs. Sa biyaheng ito, higit pa sa kalahating oras. Bibigyan niyo kami ng 500. Mas malaki pa ito kaysa sa buong gabi naming pagod. Wala nga naman. Sige na, Ramon. Dito na lang. Salamat sa tulong mo ngayong gabi. Uy, Migs! Wala yun. Kung may kailangan, call lang ako. Kuya Miguel, parang pagkatapos mo makulong ang buong ikaw, iba na. Sa loob ng piitan, ano ba talagang nangyari? Ako? Kung ngayon, hindi nila pinakawalan at lumapit pa at sinakta ng inyo, anong gagawin mo? Huwag mag-alala, hindi nila gagawin. Boss, ganyan po ang nangyari. Magaling! Ilang libo lang ang ginastos. Napalis niya ang matatapang. Walang dugong dumanak. Wala nang hihigit pa sa kanya. Si Miguel na bata. Magaling! Boss, ang diskarte niya, parang hindi magaling. Kung sakaling malaman ng matatapang, ano ang gagawin niya? Yan ang dahilan kung bakit ikaw ay assistant lang at hindi ko binibigyan ng kapangyarihan. Boss. Tanong ko, sino ang nagiging driver ng ride-hailing? Pinipipilit lang ng buhay mo trabaho bilang driver. Siyempre, ang tinutukoy ko karamihan ng mga driver. Ang mga katulad nila, may isang katangian matapang at mabait, masipag at mabuti. Sinabi ni Miguel na may ililigtas siya. May pera pa silang makukuha. Ano sa tingin mo ang pipiliin nila? Boss, ang ibig nyo, pag sinugod ng matatapang, hindi na kailangan tawagin ang mga driver.
agad silang makikipaglaban. Tama. Hindi ka naman bobo. Boss, si Miguel, sinama lahat ng ride-hailing drivers. Pakinggan mo. Yan ang sining ng diskarte. Yan ang sining ng diskarte. Kailangan ni Miguel sa loob ng ilang oras ay tapusin lahat ng gawain. Kung sa proseso, may isang hakbang na nagkamali, lahat ay babagsak. Boss, magaling po kayong pumili ng tao. Matagal na ako nandito. Ang buto ko, malapit ng kalawangin. Dahil si Miguel ay nakapasa sa pagsubok. Ngayon, panahon na makipagkita sa kanila. Oh, nandito si Tony kay Manuel. Alam ko, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng pinag-usapan nila. Walang galang! Sino ang nag-utos sa'yo? Ano? Ma? Tatay Manuel! Akala mo, wala akong alam sa ginagawa ninyo ni Bong. Tatay Manuel, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, patawarin mo ako. Tatay Manuel! Wala akong kinakatakot. Nandito ako ngayon para tanggalin ang iyong mapaminsalang ngipin. Mula ngayon, ikaw ang bagong chief warden ng malamig na tubig. Salamat, Tatay Manuel! Sa kanya, ikaw na ang bahala kung paano. Walang alalahanin, Tatay Manuel. Ako po ay naiintindihan. Kaya Migs, ang ibig mong sabihin, sumakay ka ng ride-hailing at si Gracie ay nailigtas mo sa matatapang? Ang matatapang di naman katakutan. Wait lang, hindi ba 5 taon ang sentensya mo? Bakit mabilis kang nakalabas? Kahit pagawin mo makina, di dapat mabilis kang makalabas. Ako kasi, sa loob, may nakilala akong taong may impluwensya. Siya ang tumulong sa akin. Yung taong yun, kailangan mong pasalamatan. O dapat talaga pasalamatan ko siya. Ngunit, matandang Manuel, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? At sino ka talaga? Oo nga, sabi ko sa'yo, di ka dumating kahapon, nakakapanlumo. Sa buong buhay ko, first time ko lang makita, ang matatapang, ang natalo. Oo, yung tarantado, nangyari, nilibutan namin at binigay na ang babae. Magaling! Napakagaling! Miguel Cruz, niloko mo ako. Akala mo ba, madaling kalaban ng matatapang? Tito Samuel, niloko tayo ng mga iyon. Ngayong lumabas ka na, hindi na kami magpapakipot. Sa 6 na buwan mong pagkakakulong, halos araw-araw kami tumutulong kay Gracie. Halos mawala na kami ng trabaho. Ngayong nandito ka na, hindi na kami pupunta. Kuya, ano sinasabi mo? Ang tulong ay biyaya, walang utang na loob. Tanga, di ba? Hindi ko kayo mapipilit. Anong magagawa ko? Sapat na ang ginawa ninyo. Oo nga, Mon. Sinabi ko na sa'yo. Tayong dalawa ay lumaki magkasama. Alam mo naman si Migs, joke lang yun. Ang seryoso mo. Sige na. Magkain nga muna kayo. Bibili na ako ng pagkain. Sige, salamat. Kapag gumaling kayo, mag-inuman tayo. Salamat sa pagod. Gracie, umuwi ka muna at magpahinga. Nagulat ka kahapon. Kuya Miguel, matagal nakita, hindi nakita. Gusto ko makasama ka pa. Uy, Migs, sumasaya ka habang wala kami ni Mon. Pinapakita ang pag-ibig. Tama. Huwag na kayong mang-asar.
Sige na. Bibili na ako ng pagkain. Para sa tanghalian, dito muna tayo kumain. Oo nga. Yung hospital bills nyo, binayaran ko na. Tsaka, yung 2 card na to, ingatan nyo. May 100 million bawat isa. Sa 1 milyon? Saan mo nakuha ang pera niyan? Hindi para sa pera ang pagtulong namin. Oo nga, Migs. Bagong labas ka lang. Hindi ka ba nagawa ang labag sa batas? Huwag kayong mag-alala. Lagan ng pera to. Ganyan ba ako? Huwag kang magsinungaling. Hindi ko kayang tanggapin. Salamat sa paghihirap nyo. Para sa inyo to. Saka, hindi to libre. Hindi libre? Ano ibig sabihin? Oh, sabihin mo na. Huwag magpaligoy-ligoy. Alam nyo, bagong labas lang ako. Ang trabaho ko ngayon, ang panganib ay lalong tataas. Kaya nilagay ko ang 200 million nyo para hatiin ang panganib. Sa kabilang banda, di ba? Kung ako'y mahirap na, kailangan ko pa rin kayo. Hindi. Ang paghingi mo ng pera ay sobrang kakaiba. Sa milyon. Ilang taon ako mabebenta ng siguro? Sige na, Migs. Tanggapin na namin. Tanggapin nyo. Pero Migs, kami ang pinakamabuting kaibigan mo. Kung may problema, sabihin mo lang. Gracie, tanggapin mo to. May 1 milyon din dito. Kuya Miguel, hindi ko pwedeng tanggapin. Tanggapin mo. Sa mga taon na ito, nagsakripisyo ka para sa akin. Kung hindi mo tatanggapin, hindi ako mapapayag. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aalagaan kita. Hindi ka na masasaktan. Salamat, Kuya Miguel. Huwag kang mag-alala. Ang mga susunod na araw ay lalong magiging maganda. Migs, tanggalin mo na. Maglambing. Kami ay malapit na akong umiyak. O Jay, huwag kang makialam. Hayaan mo silang mag-usap. Sige na. May pupuntahan pa ako. Balikan ko kayo mamaya. Humiga na kayo. Oo. Humiga na kayo. Punta ka na. Matandang Manuel, bakit ka nandito? Ano yan? Kung kayang-kaya kitang palabasin, paano ako hindi makakalabas? Tama ka. Siya ba si Tony? Ang aking assistant, Tony. Yunong Cruz. Pakiusap po. Kumusta? Matandang Manuel, may assistant ka pa. Totoo bang ikaw ang... Narinig mo ba ang samahan ng Mapulan Akasya? Hindi. Ang ibig mo bang sabihin, ako ang Pangulo ng Samahan ng Mapulang Akasya? Matagal ko luminala, pero nung marinig mula kay Matandang Manuel, ang impact nito ay talagang iba. Wait lang. Pangulo ng Mapulang Akasya, may kontrol sa ekonomiya ng buong timog? So ikaw ay may kapangyarihan. Ikaw ay tao mayaman. Anong pakay mo sa akin? Ang tao ay tumatanda. Minsan, kailangan mong aminin. Ngunit ikaw, iba. Ako ay negosyante. Hindi ako mapapalugi. Huwag mong isipin na masama ka. Sa mga taon, ang nakakuha ng pansin ko ay 2 lang. Isa sa kanila ay ikaw. Ako? Anong gusto mong gawin ko? Dune! Andun siya! Walang problema. Batang ito, sa loob ng maraming taon, ikaw pa lang ang kunang naglakas loob sa bayan ng matatapang na magmura. Uy, Tito, usap tayo bukas. Pwede ba? May bisita ako ngayon. Bisita? Kahit sino pa ang dumating, hindi ka makakatakas. Sa susunod na lang, patayin kita ngayon! Perfect timing. Hindi ba ito parte ng diskarte mo? Wala akong alam dito. Sila lang dumating. Sa oras na to, alam na siguro ni Matandang Manuel ang nangyari kagabi. Sa ugali niya, agad niya akong hahanapin. Ang bayan ng matatapang. Kung hindi matatapos, hindi ako mapapayapa.
Ramon, pakiusap. Hanap ka ng tao para gawin ng isang bagay. Bigyan kita ng 10,000 pag natapos. Hay na. Madali lang to. Sige. Matanda Manuel, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Okay. Matanda, matagal na akong hindi nagpanggap na manok ng iba. Okay, halika! Tony! Pilo, siya ang pinakamalakas sa aming bayan. Sa kamay ng lalaking yan, hindi man lang nakalaban. Kayong, sino kayo talaga? Mapulang Acacia Group, asistente ng Pangulo, Tony Ramos. Kayong Pangulo ng Mapulang Acacia? Mapulang Acacia, yung kontrolado ang buong ekonomiya ng Timog. Mapulang Acacia. Patay na. Nabangga kami sa matigas. Kayong dalawa ba ang misteryosong pangulo ng Mapulang Acacia? Hindi pwede! Tito Samuel, dinig ko mismo sa driver ng ride-hailing. Sumupil ka. Niloloko ka na, di mo pa alam. Sa bayan ng matatapang. Bakit lumabas ka na, bubo? Pangulo, di ko talaga alam na ikaw... Ikaw kasi? Si Miguel, mamaaking itinalagang kahalili. Kung gugulo ka kay Miguel, gugulo ka na sa Mapulang Acacia. Sa mga taon na, ayokong pansinin ang matatapang. Ngayon, parang kailangan ng pagsabihan. Pangulo, ito ay isang malaking pagkakamali. Ang matatapang ay hindi magtatangkang labanan ang Mapulang Acacia. Pangulo! Mananatili ba ang matatapang o mawawala sa mundo? Hindi sa akin nakasalalay. Nagkamali kayo ng hinihingan. Kapatid, kami ang may kasalanan. Mapatawad ka naman, hayaan mo na ang matatapang sa pagkakataong ito. Gusto mong ligtas ang matatapang? Sumang-ayon ka sa dalawang kondisyon. Hindi lang 2, 10, 100. Basta kaya ng matatapang, walang problema. Gusto kong sa susunod, mag-ingat kayo. Kung hindi, Oo, papagsabihan ko silang lahat. Kung may hindi sumunod, ipapalayas ko sa matatapang. Okay. Anong pangalawa? Tito Samuel, walang hiya ka. Sumupil ka habang nagsasalita ang kapatid. Ang usapan namin ni Rico, alam mo rin naman yan, di ba? Sa tingin ko, ipadala siya sa piitan para magbago siya. Tito Samuel, ayokong pumasok. Hindi talaga ako gustong pumasok. Sumilens! Tama si kapatid. Sa tingin ko rin, dapat kang pumasok para magbago ka. Ikaw mismong bantayan to. Hihintayin kong resulta. Oo. Magtiwala ka, kapatid. Mapapagkatiwalaan mo ako. Sige, maghiwalay na tayo. Pilo, bitbiting mo siya. Bilisan! Tito Samuel, ayoko pumasok! Tito Samuel! Akala ko, hihingi ka man lang ng braso ni Rico o kamay niya. Hindi ko akalain. Walang kwenta. Kung hindi niya ako ginulo, ayaw ko siyang saktan. At kung tama ang hula ko, ang piitan ng malamig na tubig ay nasa kontrol mo na, di ba? Kung pumasok siya, ang mga tao doon ay mag-aalaga sa kanya. Okay. Sige na, matandang Manuel. Pwede mo na bang sabihin ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? linisin ang samahan ng Mapulang Acacia. Ako? Kaya ako ba yan? Walang iba pang tao. Ganun pa rin, magtiwala ka sa sarili. Alam mo ba, ikaw ngayon ay isang matalim na espada. Okay. Ang espadang ito ay puputol para sa iyo ang mga hindi sumusunod. Magaling! Bakit tinitingnan niyo ako? May bulaklak ba sa mukha ko? Hindi, kanina lang namin narinig. Yung kilala mo sa pitan, yung siya bang pangulo ng Mapulang Acacia? Oh, bakit? Kanina namin narinig na kailangan kanya. Siya pa ang humingi ng tulong.
Siguraduhin mong hindi mo ito palampasin. Ako at si Matandang Manuel ay magkabilang dulo na. Ayon sa kanyang sinabi pagkatapos, ang mapulang akasya siguro ay pinagmamasdan ako. Ang bagay na ito ay hindi katulad ng iniisip nyo. Mapulang akasya ay malalim. Hindi ko rin maintindihan. Kuya Miguel, hindi ka ba mapapahamak? Hindi, may matatangkad na solo. Saka pa, natutulong ako kay Matandang Manuel. Kung may problema, siyang hahanapin, hindi ako. Sige, kumain na tayo. Hey, Gracie. Mula ngayon, hindi na tayo magtitinda. Okay. Hindi ka man lang nagtanong. Tiwala ako sa iyo. Nung nasa loob pa ako, palagi kitang gusto yakapin, pero hindi ko magawa. Ngayon, binigyan ako ng isa pang pagkakataon. Papahalagaan ko ito. At huwag kang mag-alala. Gagawin kitang ang pinaka-masayang babae. Tiwala ako. Palagi akong naniniwala. Ang sitwasyon kay Miguel tiyak na alam ng lahat na inyo. Bagong labas lang sa piitan, agad nilapitan ang matatapang. Di man alam kung bakit bilang tumahimik ang matatapang. Ngunit kung papasok siya sa mapulang akasya, magiging problema ito ng samahan. At saka, ito mga araw, wala siyang nagawa. Buong araw, ginagastos ang pera ng Pangulo. Ngunit nasa piitan si Pangulo. Di ba may balita na si Miguel ang magiging OIC ng mapulang akasya? Matanda na siyang lolo at nalilito na. Sa tingin ko, ayaw ninyong maging katulad niya. Dinala ko kayo dito para ipaalam na hindi ako pumapayag na si Miguel ang OIC na mapulang akasya. Kung dumating siya, sana alam ninyo ang gagawin. Sige na. Alam ko, takot tayo kay Manuel. Ngunit malapit na siyang mamatay. Ang kinabukasan ng mapulang akasya ay nasa akin. Kung matalino kayo, alam ninyo na ang pipiliin. Sige na, maghiwalay na tayo. Kumusta si Matanda? May balita sa pitan. Nasa pitan pa si Manuel. Walang galaw. Sa paningin ni Matanda, hindi niya pipiliin ang basurang ito. Di ba? Gusto kong makita kung sino talaga si Miguel. Kuya Miguel, sapat na talaga. Ang gamit lang na binili mo millions na. Maraming gamit, hindi ko magagamit lahat. Walang problema, i-display mo na lang. Wala namang problema, nasa mansion na tayo. Maraming lugar para sa damit mo. Ngunit, ang perang ito ba ay galing sa Pangulo ng Mapulang Akasya? Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ito dahil may dahilan ako. Huwag kang mag-alala. Sige, hindi na ako magtatanong. Hello, Mix? Ginawa ko na sinabi mo. Malaking proyekto ito. Kung ganyan ang gagawin, parang kinokontrol mo ang buong network ng Timog. Yan ang gusto ko. Malaking halaga ito. At dapat mong malaman, hindi lahat ng driver. Ay Ramon, pag kulang ang pera, sabihin mo lang. Huwag kang mag-alala sa pera. Migs, may sasabihin ako. Sabihin mo. Nakita ko si Jun. Parang nag-aaway siya at sinampal pa siya. Send mo location, ako na pupunta. Kuya Miguel, may problema ba? Ha? Wala. May kailangan ko kasi kasuhin ngayon. Pwede mo bang sumakay ng taxi pa uwi? Bigay mo sa akin. Parang lahat ng kilos ko itong mga araw. Alam mo ng samahan ng mapulang akasya. Perfect. Let's add more fuel to the fire. Boss. Ano yan? Tumawag si Miguel. Ano? Hello?
Ako si Bong. Uy, pangalawang Pangulo Bong. Finally, nakontak na kita. Ako si Miguel. Oh, but you should know who I am now. After all, your men have been following me. Ano yan? Wala naman masyadong importante. Sabi ni matandang Manuel, paglabas ko daw kung may problema, hanapin ka. Kaya ngayon, may problema ako. Kailangan ko ng tao. Pwede mo bang... Oo. Saan ka ngayon? Uy, see? Mas madaling kausap si pangalawang Pangulo Bong. Sige, papadala ko na lang ang lokasyon ko. Si... Recall the men. Stop tailing. They're made. What's the point? At ko, if he didn't call me, baka ako sa'yo may pag-iingat. Pero ngayon, matanda na si Manuel. Ang babaero na to, pinili pa niya. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Sasabihin mo lang na hindi sinasadya. Basura na delivery boy. Alam mo ba kung magkano ang sasakyan ko? Kahit ibenta ka, hindi mo mababayaran. Sabi mo na lang, babayaran ko. Wow, confident ka ah. Narinig ko malaki kita sa delivery. Mukhang totoo nga. Mahal. Since sinabi niya na, sabi mo na lang. Okay. Babayaran mo ng Satter's cake. Ano? Bakit? Kanina pa nagsasabing, may pambayad. Ngayon, wala na. Nag-electric bike lang ako. Nadulas lang konti. Grabe naman ang singil mo. Wala kang alam. Imported Benz to. Yung kaunting pintura, daling pa sa ibang bansa. Alam mo ba magkano gastos? Pwede ba bawasan? Binigyan ako ni Mix ng pera. Pero yung pera na yun, hindi ko pwedeng gamitin. Wala kang pera? Pwede. Yumuko ka ngayon, magsaludo ng 3 beses, tapos na. Hindi dapat ganyan mang-api. Tama. Mahirap din ang buhay niya. Patawag ka na. Tama. Scratch lang. Singilin mo ng 100K, uwaw ka sa pera. Bakit? Magbabayad kayo para sa basura? Wala kayong pambayad, manahimik kayo. Basura na delivery boy, pakinggan mo. 2 pagpipilian, pumili ka. Kung hindi, marami akong paraan para patayin ka. Bigyan kita ng pagpipilian. Gusto mong mamatay bilog o patayo? Migs, bakit ka nandito? Kuya Mon, sinabi ko na sa'yo, magpahinga ka sa ospital. Alam ko ang katawan ko. Ano ngayon? Basura ka lang? Gusto mong ipagtanggol siya? Mayabang lang dahil marami kayo? Maniniwala ba kayo isang tawag lang na kasawa ko? Patayin kayong lahat. Basa. Mapulang. Mas malakas. Mapulang Acacia Group. Ano ngayon? Akala mo nasa lumang panahon tayo? Parang ito yung immunity card mo? Huwag kang magsalita kung ayaw mong mamatay. Mahal, bakit mo ako sinampal? Hindi alam ng asawa ko na kayo ay galing sa samahan. Ano? Samahan ng Mapulang Acacia? Grabe! Ang samahan ay sa timog! Walang sinasanto! Siya ay miyembro nila. Malas niya, nagkamali siya. Kuya Mon, sampal mo siya. Ano? Migs, ako naman ang unang sumira ng sasakyan nila. Hayaan na lang natin. Walang problema. Palitan mo. Kapatid, pasensya na. Wala akong utak. Akala ko mababa ka lang. Ako ang may kasalanan. Pasensya na. Patawarin niyo ako. Bakit nakatayo lang? Gawin mo na! Pasensya na. Pakiawa niyo. Patawarin niyo kami ngayon lang. Migs, hayaan na lang. Tingnan mo sila. Alam na nila ang pagkakamali. Hindi pa sapat. Opo. Wala kang lakas? Kuya Mon, alalahanin mo. Kayong dalawa, ni Kuya Jay, ang pinakamamuting kaibigan ko. Hindi ko hahayaan na may manapak sa'yo. Kayo, pumili ng 2 para bantayan sila. Hanggang sa lumubog ang araw, sampal kayo ng sampal. Kung pagod na sila, tulungan mo sila. Opo. Hanggang kailan sila sa sampal? Migs, kung hanggang gabi sila sa sampal, baka mamatay sila. Alam mo, tinanong mo ako kung bakit ako hinahanap ni Panggulo ng Mapulang Acacia. Para ako, gawing pansamantalang Panggulo. Sa ngayon, walang mapagkakatiwalaan. Kung ayaw mo, tulungan mo ako.
Bakit ka nakatitig lang sa akin? May problema? Migs, hindi ba ako nananaginip? Totoo ba? Siyempre, ikaw ang aking matalik na kaibigan. Kuya Mon, Kuya Jay, pasensya na. Naipit kayo dito. Sa totoo lang, naipit na kayo. Yung dalawang walang utak kanina siguro, sila pinadala para subukan tayo. Migs, saan tayo ngayon? Hanapin si Kuya Jay? Narinig ko sa kanyang kumpanya, hindi maganda. Kaysa doon, tulungan mo na lang ako. Kung tutulong ka sa akin, bibigyan kita ng 100K bawat buwan. Migs, nagbebenta. Pagod na pagod. Isang buwan lang, ilang libo. Kung malalaman niya ito, sigurado nga alis siya sa kanyang trabaho. Huwag mo na sabihin sa kanya. Surprise natin siya. Ginoong Mendoza, yung gusto pa ba ng sigurong buhay at kaligtasan? Ako. Jason, last month, your sales were the lowest again. Let me ask you, hindi mo na ba gusto magtrabaho? Manager Joey, may ginawa ko last month. Gagawin kong lahat ngayong buwan para magawa ng maayos. Gagawin ng lahat? Ikaw ang pinakamalaking halimbawa ng pagkabigo dito! Manager Joey, pwede po ba hinaan niyo po ang boses niyo? Narinig nila, ano mayon? Takot kang mapahiya? Takot mapahiya? Palakasin mo ang sales mo. Manager Joey, hindi ko naman ayaw pala kasi ng sales. Ikaw ang nabigyan ng magagandang lead sa kanila. Ang mga leads ko na may pangit. Paano ko gagawin? Ako... Anong gusto mo? Ano ibig mo sabihin? Pinapaboran ko sila? Sige, kung ayaw mo na magtrabaho, ang pinto ay nasa gilid. Umalis ka na! Gusto kong suntukin siya. Ngunit... Mahal, may gusto akong pag-usapan. Sabi mo. Dati, ang tulong ba kay Migs? Walang problema. Ngunit na yon, dahil si Migs ay bumalik na, tingnan mo, ang ating anak malapit ng ipanganak. Pwede mo bang sabihin sa kanila na unahin muna ang trabaho? Huwag kang mag-alala. Hindi ganun si Mix. Sinabi ko na kay June. Simula bukas, magtatrabaho na ako. Gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya. Okay. Ang card na to, hintayin ko na lang hingin ni Migs. Siya ako ibabalik. Manager, gagawin ko ang lahat para palakasin ang sales. Gagawin na lahat? Huwag mo, lagyan ng walang kwentang bagay dito. Ayos na sa akin. Nings. Oh, kung biglang makita ni Jay tayo, magugulat kaya siya? Maghahamon ka! Tawan! Suntukin nyo! Bugbugin nyo! Ang pinakamalakas, siya ang makakakuha ng bonus! Tejo! Mon! Migs! Bakit kayo nandito? Ano? Sino to? Si Jason pala. At ang dalawang mahihirap ng kapatid. Ano ngayon? Nandito kayo para ipagtanggol ang inyong kapatid. Kayong dalawa ang nangapi sa kapatid ko. Oo, ano ngayon? Tagaduto lang, nagmamayabang pa. Alam mo, kahit gaano katapang sa labas, ito ang aking teritoryo. Kahit sino ka man, kahit tigre, maraming salita. Kayong dalawa! May lakas ka bang suntukin ako? Hindi lang kitang sasaktan. Gusto kong 2 minuto lang, lumuhod ka at hingin na suntukin kita. Wala ka utak! Parang ikaw lang ang wala utak. Antay lang. Hello? Ako si Miguel. Nasa isang kumpanya ako na tinatawag na Cloudtech. Ngayon mismo, ipatawag mo ka na ng boss. Basura ito. May lakas pang utusan ako. Ngunit ganito. Hanapin mo ang telepon ng boss ng Cloudtech.
Magpanggap pa. Basura na nagtitinda ng gabi at basura na nagde-deliver. Magpanggap kayo. Bakit nakatayo lang? Ako na ang paano kayo? Sugod! Tigil! Boss Louie, bakit po kayo narito? Opo, pasensya na Ginong Cruz. Ako may kasalanan. Magpatawad po kayo. Patawarin niyo po ako ngayon lang. Ano? Boss Louie, ikaw, nagkakamali ka ba? Yung lalaking yan, basura lang ang natitinda ng midnight snacks. Ikaw... Joey! Sumupil ka! Ikaw ay tanggal! Boss Louie, ikaw. Ginong Cruz ay pasamantalang Pangulo ng Mapulang Akasya. Sinabi mong basura siya. Ano ako? At ikaw, ano ka? Ano? Kung ayaw mo mamatay, bilisan mo humingi ng tawad kay Ginoong Cruz. Ginong Cruz? Patawad po. Tingnan mo, sinabi ko na, 2 minuto lang, luluhod ka, at hihingi na akong suntukin ka. Ginoong Cruz, pasensya na po. Suntukin mo ako. Pasensya na. 2 minuto nang lumipas. Nagbago ang isip ko. Gusto kong iparamdam sa'yo na walang lugar ka dito. Mon? Anong nangyayari kay Mates? Bagong alam ko lang din. Maghintay na lang para sabihin ni Migs mismo. Ginoong Cruz, para sa simpleng bagay na ito, huwag na po kayong mag-abala. Alam ko siya. Marami siyang kinurakot sa kumpanya. Ipapapulong ko siya. Sige. Pasensya na, Boss Louie. Sir Louie, hindi mo pwedeng gawin to. Sa mga taon na ito, marami kang ginawang kalokohan. May ebidensya ako laban sa'yo. Sige, wala akong pakialam. Magkakulong tayo para makatulong kay Ginong Cruz. Handa akong mamatay. Ganito ang pakinabang ng pagiging Pangulo. Uy, bro, isang payo. May lakas ka. Narinig mo? Huwag magyabang. Walang kwenta. Migs. Ang ibig mong sabihin, ikaw na ngayon ang OIC ng Mapulang Akasya. Pinapasunod mo pa ako at Simon. Bigyan mo kami 100K na sahod bawat buwan? Oo nga. 100K, hindi naman malaki. Hindi malaki? Ang mundo nyo bakit ganyan na? Kakatakot. Hindi, ikaw. Bakit hindi ka man lang nagulat? Noong nalaman ko, mas nagulat ako. Di ba nagulat na ako dati? Migs, sa pagkakataong ito, pinapasunod mo kami, hindi mo kayo papagawa ng illegal na bagay, di ba? Tsaka 100K pa. Kuya Jay, bakit ganyan? Possible ba? Ang bait nyo sa akin. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Ang gusto kong gawin nyo, madali lang. Gawin nyo lang inyong pagnanasa, ambisyon, pagmamayabang, ipakita nyo, ibuhos nyo. Ibuhos? Ganun lang. Kadali. Perfect. Pwede na. Gusto mo ba? Pwede bang hindi? Oo nga. Ako nagbebenta ng siguro. Siya nagde-deliver. Siya nagtitinda ng pulutan. Kami, magpapakita ng tapang. Migs, kailangan talaga. Parang, may salamin, parang masakit sa mata. Kuya Jay, huwag mo ipahiya ang eksena. Ako ngayon, OIC ng Mapulang Akasya. Silang lahat dito, walang kwenta. Huwag kang kabahan. Tigil! Para saan kayo? Samahan na Mapula Akasya ito. Hindi mo kilala ang kaibigan ko? Hindi mo kilala? Wala kang mata! Ang OIC na Mapulang Akasya, hindi mo kilala? Oy, bakit ka mananakit? Bakit? Nung nag-deliver ka dati, pinigilan ka niya? Oo, pinigilan niya ako dati. Dapat lang. Oy, ikaw! Mukhang malusog ka. Medyo lang. Wala problema. Kasama natin si Tatay Rico. Magbigay ng totoo. Nandito na si Miguel sa Mapulang Akasya. Ano?
Dinala niya ang 2 kaibigan at pagdating sinaktan niya ang gwardiya na mapulang akasya, pinagsuntok niya. Ngayon, silang 3 nasa meeting room. Walang modo. Walang modo talaga. Bong, tama ka nga. Ang matandang Pangulo, bulag na siya. Pinili pang isang basura bilang OIC. Tatay Rico, huwag kang mag-alala. Baka si Miguel ay mayabang lang. Hindi marunong magpigil. Simula nang lumaya, ang ginawa niya ay nakikita natin. Ang ginawa lang niya ay magastos at gumawa ng gulo. Ngayon, mayabang pa siya sa loob ng samahan. Bong, huwag ka nang pigilan. Hindi mo rin gusto si Miguel dito sa samahan, di ba? Halika, harapin natin siya. Bagaman ikaw ang itinalagang pansamantalang Pangulo, ang iyong pamamaraan ay masyadong mayabang. Takot ako na ang iyong mga tauhan ay mahirap sundin ka. Matanda! May karapatan ka ba mong salita? Alam niyo na siguro kung ano ito. Yan ang selyo ng Pangulo! Ang selyo ay si Pangulo. Sa mapulang akasya, ganitong simpleng alituntunin, kailangan ko pa ituro? Pansamantalang Pangulo, si Miguel. Walang galang sa amin. Pasensya na lang. Anong klase kang tao? Hey! Ikaw! Parang ang pag-arte ni Kuya Mon hanggang doon lang. Sapat na! Jun is my brother. His words are mine. Ang samahan ng mapulang akasya, sa loob ng maraming taon, patuloy na nangunguna sa timog. Ngunit may isang problema. Ang pagtanda ay lumalala. Sa palagay ko, ang samahan na ito ay aasa sa amin, ang mga kabataan. Sila ay matatandang miyembro ng mapulang akasya. Magretiro na kayo at mapahinga na. Cruz! Ang yabang mo! Cruz! Ang yabang mo naman! Buong Tatay Vico sa wakas, nandito na kayo! Tama! Kung hindi pa kayo dumating, ang makulang akasya ay magugulo na ng bata nito! Miguel, alam nating lahat na si matandang Pangulo ang naglagay sa iyo bilang OIC na mapulang akasya. Ngunit sa loob ng maraming taon, ang pinakamagaling ang namumuno ang mga nasa harap mo. Silang lahat ay kasama sa pagtatatag. Sa labas, walang respeto, walang problema. May pangalan si Tatay. Tutulong kami sa iyo, ngunit sa harap ng mga ito, dapat kang magpakita ng paggalang. Prince Bong, tama? Narinig ko kay matandang Manuel na ikaw daw ang pinakagaling niyang alaga. Ngayon nakita na, wala ka rin kwenta. Nasa akin ang mapulang akasya pass. Sa mapulang akasya, ako ang masusunod. Kayong lahat, kung may reklamo, pwede niyong puntahan ako. Oo. Narinig ko kaninang umaga na ang opisina mo sa buong mapulang akasya ang pinakamalaki. Tama? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ng kapatid ko, hindi mo maintindihan. Bigyan ka namin ng isang araw. Paralisin ang opisina mo. Ang araw, Miguel. Nilampasan ka na niya. Nilaban ka na niya. Walang reaksyon ka man lang. Tama! Yabang na yabang ang batang yon. Umasa lang sa matandang Pangulo. Walang respeto. Yung dalawang walang kwenta, noon, isa nagbebenta, isa nagdadala ng pangkain.
na yon may lakas ng loob. Laban tayo! Boss. Yung walang kwentang si Miguel, nilight ka sa harap ng marami. Bakit nasaya pa po kayo? Dapat ba ako malungkot? Yung walang kwenta, mayunang. Yung mga sumunod, sa matanda. Madait niya lahat. Mula ngayon, sa samahan ng mapulang akasya, hindi siya makakagalaw. Kahit may selyo ng panggulo, ano magagawa niya? Ang oras ay nasa atin. Gawin mo ang dalawang bagay para sa akin. Una, punta ka mismo sa piitan. Tingnan kung nandun pa si Manuel. Isa pa. At pinakamahalaga, imbestigahan mo ang walang kwenta sa piitan. Opo. Mapusok. Matanda, ang pinili mo ay walang kwenta. Saan si Manuel? Siya sa sulok. Wala kang pake. Umalis ka. Tangina mo! Anong ginagawa mo? Umuwi ka! Matandang Pangulo? Matandang Pangulo? Anong tawag-tawag? Sumisigaw ka ba? Hindi mo alam na matanda ako at natutulog. Matandang Pangulo, pinapunta ako ni boss para tingnan tayo at magdala ng konting pasalubong. Umalis ka! Ang galing talaga ng batang yun. Hinulaan niya na si Bong magpapadala ng tao para kumpirmahin kung nandito pa ako sa piitan. Tatay Manuel, ikaw ba talaga ang pangulo ng mapulang akasya? Anong mapapala ko sa iyo? Yung pangako mo sa amin dati. Depende na lang sa inyong galing. Kumusta na? Boss, napunta na po ako sa piitan. Nasa piitan pa rin si Manuel. Sa bagay si Miguel na walang kwenta, marami na rin akong tinanong. Nang bagong pasok siya, sobrang yabang. Halos mapatay na siya ng mga kapabilanggo. Si Manuel pa rin ang tumulong. Binayaran niya ang mga iyon para ayusin ang gulo. Naging mas tahimik na siya. Ngunit kakaiba, sa piitan, wala siyang kahit anong gawa. Parang wala na maiisip ang matanda. Handa na siya ipusta ang lahat. Ngunit ngayon sa samahan, marami nang sumusuporta kay Miguel. Ang yabang niya ngayon. Boss, hindi po ba kayo nag-aalala? Bago siya mawala, dapat muna siya magyabang. Siguro ba, walang pahintulot ko? May mapapanggap sa kanya? Boss, ibig niyo pong sabihin. Ngayon sina Tatay Rico at Tatay Lito ay nasa aking panig. May 3 matanda. Kung may isa pang sasama, pwede na nating ituloy ang plano. Ano pong plano? Siyempre, alisin ang proteksyon ng walang kwenta. Grabe. Sino yan? Bakit ang yabang ang dating niya? Mahinaan mo boses mo. Siya ang bagong pangulo ng Mapulang Akasya. Pangulo Cruz. Ang Timog Grand Hotel na ito. At ang mga ipinakita ko sa inyo ay ari-arian ng Mapulang Akasya. Siyempre, marami pang ari-arian ng Mapulang Akasya sa buong lalawigan ng Timog. Okay, maganda. Anong pangalan mo? Pangulo Cruz. Buong season po. Sige. Sama ka na sa akin. Sa Mapulang Akasya, maliban sa amin 3, walang magdadalawang isip sa'yo. Salamat po, Pangulo! Salamat po! Oo nga. Si Bong na yun.
Di ba sinasabi niyang nililinis niya ang kwarto? Nasaan siya? Noon po. Halika, tingnan natin. Bong, salamat sa paghanap ng maraming tao para magpanggap. Ngunit gusto ko magbigay ng gulo. Gusto kong makita hanggang kailan ka makatiis. Tapos na ba ang lahat? Tapos na. Ano ang ingay sa labas? Titingnan ko. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo naiintindihan? O ano? Kinabukasan sinabi na iwanan ng opisina. Bingi ka ba? Sumilensi ka! Walang karapatan ka magsalita dito. Walang kwenta ang usapan. Ang lakas na loob mong suntukin ako! Huwag kang magyabang! Bong, kung hindi mo maayos ang tauhan mo, ako nang bahala. Huwag kang magyabang. Baka hindi mo malaman kung paano ka mamamatay. Oo, magyabang ako. Anong gagawin mo? Ikaw! Okay. Boss! Alice! Ang mga gamit na ito ay luma na. Hindi ko na gusto. Itapon na lahat. Boss! Ang yabang na lalaking yun. Alis na. Wala namang matagan na magyayabang siyang... Pigilan nyo! Pinakapaborito ni boss ito. Pangalawang Pangulo, wala kaming magawa. Si Pangulo Cruz ang nag-utos na itapon. Okay. Gusto ko pa siyang panatilihin. Ngayon, alis, hanapin si Tatay Chito. Is the Naka hook. Bong, alam mo dapat, kami na ito, kahit sumunod sa Pangulo at itinatag ang mapulang akasya. Ngunit ang kaluluwa ng mapulang akasya, siya. Kami na ito. Sa mapulang akasya ay walang halaga at pwedeng mawala. Ngunit isang taon nang nasa loob si Manuel ang mapulang akasya, walang pagbabago. Ano ang ibig mong sabihin? Tatay Chito, alam mo naman, ang mundo patuloy na iikot kahit wala siya. Ngunit ang mapulang akasya, ang posisyon, ay hindi lang kay Manuel. Isipin mong mabuti. Ngunit, kung malaman ni Manuel sa loob, Ano mo gagawa niya? Si Manuel ay parang tasa na ito. Kung ako ang pinili niya, baka maipuno ko ang kanyang tasa. Ngunit siya ay pinili ang... Walang kwentang si Miguel. Kung ganon, parang tasa na ito.
basagin na lang. Nayos na lahat. Huwag mag-alala. Si Chief Warden ay nasa akin. Ilagay ang 2 bagong muka. Walang problema. Kung ganon, ikaw na ang bahala. Okay. Huwag mag-alala. Matapos ang lahat, ang makukuha mo ay hindi mas kaunti. Okay? Alis na ako. Pumasok ka. Masaganta sayang talaga. Tama ba, Tatay Chito? Mas nakakatakot ka kaysa sa inaakala ni Bong. Underestimate ka niya. Hindi ako ang na-underestimate ni Bong, kundi si Matandang Manuel. Kayo? Anong plano niyo? Bong, palaging gustong basagin ang tasa. Pero ang tasa ay napakatibay. Tatay Chito, matalino ka. Alam mo na dapat gawin, di ba? Tatay Chito, umuwi ka na. Isipin mo mabuti. Bukas, abangan ng palabas. Bong, dapat nasa loob ka ng sasakyan. Bakit bungaba ka? Kuya Miguel, nag-aalala ko. Walang dapat ipag-alala. Echo. Okay na, bukas. Lahat ng ito may magiging wakas. Sa ugali ni Bong, may suporta ni Tatay Chito, hindi niya abutin bukas. Matandang Manuel, sana magtagumpay ka. Pumasok ka na. Boss, may pasok na po. Magaling. Patay na si Manuel. Bilisan mong bumalik. Huwag magduda. Opo. Mga kaibigan, sa mga araw na ito, ang ginawa ni Miguel, alam kong nakita ninyo lahat. Ako'y nagpapatotoo sapagat siya, ang imahe ng mapulang akasya sa baybay ng Timog ay nasira. Tama si Bong. May mapulang akasya pass man siya. Hindi pa rin siya panggulo. Imumungkahi ko na kunin ang mapulang akasya pass sa kanya at palaging palayasin siya sa mapulang akasya. Tama! Hanggang ang mapulang akasya ay hindi dapat labagin at lalong hindi dapat tapakan. Kung ang Pangulo ng Samahan ay gawin ng basura na ito, ang kilabukasan ng mapulang akasya ay saan mapupunta? Kutangin na si Tatay Chito. Sa sitwasyon ito, gusto pa rin niyang ligtas? Tatay Chito, ano ang iyong opinyon? Andito kayong lahat. Coincidence? Miguel, may meeting kami. Umalis ka. May sakit ka ba? Ako OIC ng samahan. Anong meeting? Ano hindi ako pwedeng salihan? Bakit? Hindi ba kayo nagkakaisa para pag-usapan kung paano ako tanggalin sa samahan? Hindi pwede yan. May mapulang akasya pass ako. Miguel, walang kwenta ka! Ang mapulang akasya pass ay nasasaya lang sa'yo! Tama ka! Nag-uusap kami na kuhain sa iyo ang mapulang akasya pass at ipatapong ka sa samahan. Gusto niyang magrebelde? Miguel, huwag kang magbintang! Ikaw lang naman ang OIC lang! Tama. Akala mo talaga, ikaw ang may-ari ng samahan.
Miguel, kung marunong ka, ibigay mo ang pass. Baka maging masaya ako. Bibigyan kita pera para maluwag kang umalis sa samahan. Ang ugali ni Bong, mabilis maghiganti. Ganon ko siya ginawa. Gustong-gusto niya akong putulin. Bibigyan ako pera para umalis? Nakakatawa. Bakit? Sige. Gusto niyo ako tanggalin? Boto na. Walang kwenta! Umahanap ka ng kamatayan! Sumang-ayon kay Pangalawang Pangulo Bong, itaas ang kamay. Tatay Chito. Ako? Abstain? Mayabang, selfish. Kung hindi ka pipili na yon, ikaw ang matatanggal. Matandang lolo. Miguel, kahit abstain si Tatay Chito, may 3 boto pa ako. Ikaw, 1 lang. Totoo ba? Subukan natin. Hindi sang-ayon sa panukala ni Pangalawang Pangulo, Bong itaas ang kamay. Kasabay, 3 boto. 3. Parang ang iyong panukala ay wala na. Alam ko ang inyong alalahanin. Takot kayo na paglabas ng matanda, babalikan niya kayo. Ngunit, pananagutan kong sabihin, hindi na babalik ang matanda. Pangalawang Pangulo Bong, nagpunta ka ba sa piitan? So what? Wala nang atrasan. Miguel, wala ka ng proteksyon. Parang ka na ngayon. Sa akin lang ang isang langgang. Mas mataas kang tumalon, mas masahol ang pagkamatay mo. At ngayon, walang takot akong sabihin, oras mo na. Bong, sinabi ni Matandang Manuel, sa buong buhay niya, 2 lang ang pinagkakatiwalaan niya. Ikaw at ako. Akala ko, ikaw ay isang malakas na kalaban. Ngayon ko lang napansin, sobra kang mayabang. Miguel, oras mo na. Huwag ka na magsalita. Isipin mo na lang ang iyong huling salita. Huling salita ko? Huling salita ko ba o iyong sa iyo? Matandang Manuel! Huwag ka na mapanggap dyan. Hindi na babalik ang matanda. Sino na sabi na patay na ako? Imposible! Ikaw ba ay tao o multo? Hindi posible yan! Ikaw tao ba o multo? Ako'y akala, makakabanggaan mo si Miguel ng maganda. Hindi ko akalain, matatalo ka ng ganito. Bawat galaw niya, una sa'yo. Kung laro ito, ikaw ay talo na. Sumilens ka! Nagpadala ako ng pinakamahusay na killer sa piitan at si Honorio ay tauhan ko. Ikaw? Honorio? Honorio ay nahuli ko nung 1 linggo pa. Hindi mo alam? Sa sinasabi mong 2 pinakamahusay na killer, nahulaan niya na kapag sa tingin mo, nakumbinsi mo ang 3 matatanda, makukuha mo ang kapangyarihan, kaya mo ako papatayin. Kaya siya naganda para sa aking diskarte. Ang 2 mong tauhan, lahat ng plano, nilantad na nila. Idagdag pa ang recording. Ang kasong pagpatay ay sapat para sa iyo. Kahit ganyan, hindi ako mananatili. Abangan niyo ako. Sa tingin mo, matagal kong pinlano ito para lang hulihin ang iba pang isda? Totoo lang, maingat kang magtrabaho
Dahil tuwing nagtetelpon ka ng mahalaga, hindi ka nasa iyong sasakyan. Takot ka na. May bag ako sa sasakyan mo. Tama? Tuwing may sasabihin na sasakay ka ng taxi at doon mo sinasabi para sigurado. Tuwing sumasakay, iba-iba ang taxi. Ngunit kahit anong gawin, hindi mo naisip ang lahat ng taxi driver ay tauhan ni Miguel. Ang lahat ng tawag mo ay na-record na lahat. Pangalawang Pangulubong, huwag kang titig ng ganyan. Maswerte lang talaga. Alam kong mahilig ka mag-book ng taxi, kaya may backup ako, paumanhin. Ang mga kasalanan mo, sapat para ikaw ay barilin ng 100 beses. At kayo, ang natitirang buhay, sa piitan kayo lahat, magpaisip kayo. Pangulo, patawarin niyo kami! Pangulo, alam na namin ang pagkakamali namin. Bigyan niyo kami ng pagkakataon! Pangulo, nagkamali ako! Pangulo! Manuel, ikaw ang may kasalanan. Hindi mo ibinigay ang selyo. Ikaw ang nagpabago sa akin. Bong! Ako ang kumuha sa'yo. Bong, ang pangalang yan, din ang binigay ko. Dati, talagang pinag-isipan ko, ibigay sa'yo ang samahan ng mapulang akasya. Sadly, you're too impatient. Matanda! Sumilens ka! Kung ako mamatay, kasama kang mamatay. Paano nangyari to? Sa mga taon, nakasama mo ako. Alam mo lang sumaksak. Pero hindi mo alang itago ang espada. Sa mga taon nakasama mo ako, hindi ko ipinakita ang tunay kong lakas. Sa mga taon nakasama mo ako, hindi ko ipinakita ang aking tunay na lakas. Pumasok! Magandang araw, Tatay Manuel. Bitbitin silang lahat. Huwag ko silang makita pa. Opo! Pangulo! Patawarin mo kami! Pangulo! Hindi mo kami pwedeng gawin to! Pangulo! Panggulo! Bigyan kita ng 3 araw. Naiintindihan ko. Mawawala na ako. Umalis na kayo. Kausapin ko lang itong bata. Kumusta matanda Manuel? Magaling ba ang performance ko ngayon? Magaling. Mas magaling ka nung edad mo ako kaysa sa akin. Huwag kang mag-alala. Galingan mo. Malapit ko nang ibigay ang mapulang akasya. Stop. Hindi ko sinabing papalit ako sa mapulang akasya. Hindi mo gusto ang mapulang akasya? Alam mo ba ito ay 1 trilyong kumpanya? So what? Kung talagang kinuha ko ang mapulang akasya, maraming gawain. Umalis ako sa piitan para makasama si Gracie. Di mo alam, dahil sa gulo mo, di ko na siya nakasama. Marami akong naantala. Alam mo ba kung anong tinanggihan mo? Paano mo nagawa para lang sa pag-ibig? Walang kwenta. O baka, pagdating ng edad mo, ako mag-anak? Ikaw. Matandang Manuel, sa tingin ko, hindi ka patapos. Ikaw pa rin ang pinuno na mapulang akasya. O baka, huwag ka na magpabaya. Patuloy mong palakihin ang mapulang akasya. Ako, aalis na muna. Ikaw. Oy, gusto ko lang ngayon makasama ang pamilya. Isipin mong walang ambisyon. Aalis na. Oy! Gracie. Kuya Miguel? Ang bata. Matapos kayong mag-anak, umulit kayong dalawa.